Idol, so yung mga idol, no? So ngayon ang gagawin natin, ibabalik natin to sa machine shop, itong cylinder block. Tapos puntahan ko na lang ring doon para i-check ko na lang isa-isa para pasok talaga sa standard. Okay? So ngayon mga idol, ang gagawin natin, mag-assemble tayo ng ah, piston. Okay? Lagay natin yung piston at saka piston pin, hasta kayong piston lock niya. Okay? So ayun mga idol. So, ayun mga idol, no? So, ayan, kabit natin tong yung kanyang connecting rod. Yung piston niya, at saka piston pin, at saka yung piston pin lock. Okay, saan ba yun? Dito mga idol. Ayan, ito. Dalawa. Bago to, ha? So, ayan mga idol, so ito yung front niya. Ito yung front. So, sa piston, tapos yung sa connecting rod. So, kung makikita nyo dito yung cap, ito yung marking niya, na ibig sabihin ito ay front. Okay? Ito, sa likod to. So, ito yung front. Okay? So, bali, front siya, tapos front din dito. Okay? So, ngayon, kabit natin, ha? So, ayan mga idol, ha? Siyempre, lagyan natin ng pabasa-basa ba. Yun. So, ayan, oh. Tapos dito, kulkog lang. Ayan, ano lang. Tapos, tapos pasok ko dito. Uy, tigas-tigas man gamay. Ayun. Tapos nasa na yung harap? So, ito yung front. Yung may tuldok. Tapos, ito. So, ayan. So, pag ganyan siya. So, basain rin natin dito. Para mahumok siya ba. Tapos, ganun lang. Yan. Okay. Yun, pumasok. So, yan. Front. Saka yung front. Okay. Ngayon, maglalagay na tayo ng lock. Okay. Mula tayo dito. Yung lock niya mga idol. So, ayan mga idol. So, ito yung service hole niya mga idol. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung service hole niya. So, ito, daanan to ng langis. Okay, papunta dito. Okay. So, makikita nyo yan pag nakapost na yan. Okay. So, dito. Tsaka dito. Agyaan na sa langis. Okay, so ito yung service hole. So, sabi niya, itong gap ng lock ring. Okay, so kabit ko lang mga idol, ha. Ayan. Oh my God. Okay. So, ayan mga idol. So, dito mga idol, dito sa kanyang service hole. Kasi pag tatanggalin mo to yung piston. So, ayan mga idol, no? So, ito mga idol. Ito yung service hole niya. Dahil pag tatanggalin mo to, dito ka mag-sisikwat. So, sabi mga idol, yung gap mga idol, hindi mo ilalagay dito. Kasi wala kang masikwatan pag nilagay mo dito, di ba? So, sabi niya, huwag ilagay dito. Okay? So, dyan, okay lang dyan. Dito, okay lang. So, meron siyang dalawang line para sa oil.
dito, tsaka dito. Okay, so yan mga idol, meron ko ipapakita sa inyo dun sa kanyang standard talaga, dun sa ating papel. So, ayan mga idol, meron siyang sinabi, ano, using a small screwdriver. Okay, so install nyo snap ring, the piston pinhole. Meron siyang note dito mga idol, hint. Check that an end gap of the snap ring is not overlap with the pinhole cutout portion of the position. So, yan yung sinasabi ng mga idol. Ito yung service hole natin. So, dito siya sa taas. Okay, basta wag lang ano dito mga idol. Wag lang malagay dito. Okay. So, padayon ta mga idol. So, ito, dahil sabi niya dito, so, yung sa papel, nakalagay dito, so, pwede natin ikutin yan. Okay, so, ngayon mga idol, yan. So, dito yung, ano niya, yung gap niya, dito. Okay, tapos yung isa dito. Okay, so, ngayon mga idol, kakabit ko yung kabila. Okay. Ganun rin. Lagyan natin sa taas. Tapos, sikwatin lang dito. Pagdating para hindi pa mahirapan. Okay. So, tapos, ikutin natin. Okay. So, ayan mga idol. So, siguraduhin lang na lumapat ng mabuti yung snap ring. So, okay siya mga idol. So, ayan. Ikango-kango na yan. So, ayan. Okay, so, okay siya. Okay. Okay, so, ngayon, ano natin yung plate. Okay. So, harap sa piston. Yung dot, harap sa connecting rod. So, pareho lang yan sila lahat mga idol, kahit basics yan. Isahan lang yan sila. So, lahat dito nakaharap, piston at saka yung connecting rod. So, iba ito sa V8 mga idol, yung Land Cruiser. So, kasi baliktaran yun mga idol. Yung piston harap lahat, pero yung dito, yung connecting rod niya, magkabilaan. Pag ganun siya. Pag ganun. Okay. So, yan, meron tayong video dyan sa Land Cruiser. Paki-check na rin. Okay? So, yan mga idol, i-assemble ko muna ito lahat. Hindi ko na ipapakita yung pag-assemble kasi pareho lang. Pagkabit nito, pareho lang pagkabit sa lahat. Okay? So, okay, asimbulin ko muna to. Wag na tayong mag-video. Tapos ipakita ko lang kung pag natapos na lahat. Okay? So, ganyan lang mga idol. So, ayan mga idol, no? So, kung nakikita nyo naman dyan, di ba? So, ayan mga idol, tapos na mga idol. Okay, so, ito yung una na inasimbol natin mga idol. Okay? So, ayan, kung nakita nyo yung lock. Nakita nyo yung lock, okay yan. Okay yung pagkakabit, okay? Tapos, dito sa kabila rin. So, goods yan, ha? Tapos, harap. Harap, okay? Tapos, ayan mga idol, ha? So, itong apat na connecting rod, luma. So, itong dalawa, bago. Itong lahat na piston, bago rin. Okay? So, ngayon mga idol, meron ako ipapakita mga idol, yung diferensya ng pag bumili ka ng bagong connecting rod so yung sa repair yung babalik yung connecting rod na luma. Kasi sa connecting rod mga idol, hindi ko napakita sa inyo, meron yung bushing dyan sa loob. Okay? Parang bronze. Okay? Tapos, makikita nyo, yan. Yung galaw niya mga idol, makikita nyo, pag ginalaw natin yung connecting rod, umiikot yung piston pin. Diba? Yan. Okay? So, ngayon mga idol, kahit hawakan ko yan dyan, pag inikot ko, hindi mo mapigilan. Ang tigas. Okay? So, dito siya naglalaro. Ang piston yung maglalaro yung piston pin. So hindi dito sa bushing. Okay? Kasi matigas siya. So ito yung ginagawa ng mga machine shop dito mga idol.
inano dito naglalaro. Okay? So sa aking pagkakaalam mga idol, itong piston pin naka-steady yan, pero hindi naman totally naka-steady. Pero pag ginanon-ganon mo, dapat yung piston pin at saka connecting rod yung maglaro, hindi yung piston pin at saka yung piston hole. Okay? So yan. Bakit ito nangyari mga idol? Kasi bago yung bushing ng connecting rod dito sa piston pin sa loob, bago. Okay? Dahil bago siya, replacement, kaya medyo mahigpit siya konti. Okay? So, pero marami na kaming kinabit dito mga idol na ganito, yung sistema. Hindi naman siya tumunog mga idol. Pero yun nga lang, ito yung luma. Okay? So, yan. Dito umikot. Okay? Tingnan nyo. Ito yung bago. Bagong connecting rod, bagong piston ring, yung piston at saka yung piston pin. Tapos yun, galawin ko mga idol. Ayan. Kung makikita nyo mga idol, hindi gumalaw yung piston pin. Diba? Hindi gumalaw yung piston pin, yung connecting rod ang gumagalaw. So, ang naglalaro mga idol, yung connecting rod bushing dito sa taas at saka yung piston pin. Okay? Hindi dito sa piston hole at saka piston pin. Okay? Yan. Pag ginalaw mo yan na yan, maiikot mo rin yan. Maiikot mo rin to. Yan. Pag inikot mo tong piston pin, yan. Okay? So, tingnan nyo. Yan. Yan. Okay? So, inikot ko. Naikot siya. Okay? So, free siya. Okay? So, pwede siyang maglaro dito. Pwede rin siyang maglaro dito. Okay? So, hindi tulad ditong luma na dito siya una naglalaro. Okay? Tapos yung andar nito mga idol, pag ganon-ganon to. Okay? So, pag ganon-ganon yung piston. Okay? So, yung piston, ganon-ganon. So, dito siya naglalaro sa Pero, so far mga idol, sa mga kinabit namin dito, hindi naman siya tumunog. So, kung meron kayong idea mga idol, kung ano yung na-experience nyo, pwede nyo rin mag-comment. Pwede kayo mag-comment mga idol kung normal ba talaga ito. Okay? Pero sa akin, sa kinabit, marami na akong kinabit dito. So, hindi naman siya tumunog. Basta, yung connecting rod, babalik, tapos magpalit ng bushing. Ganito yung sistema. Pero, hindi naman siya tumunog pagkatapos. Okay? Ngayon, pinag-compare ko lang yung kaibahan ng luma na connecting rod na pinalitan ng bushing kaysa dito sa bago na connecting rod assembly. Okay? Kasi meron siyang pagkaiba sa play talaga mga idol. Yan. Wala naman siyang play dito sa yung kayang backlash. Wala naman. So, yung lang ang i-share ko, yung laro. Ito yung tama mga idol. Okay? So, ito, baka sa mga idol, pag naka-fix na to at naka-under na, so, gagalaw na to kay man. Bago pa man to, pero pag na-exercise na, ay ikot na yan dito. Okay? So, pareho tong dalawa mga idol, tong bagong dalawa. Pareho rin yan. Pag ginalaw mo yung connecting rod, ang malakas dito siya nagpe-play sa connecting rod bushing at saka sa piston pin. Hindi katulad dito yan. Yung mga idol, so yan mga idol no. So ayan, papakita ko lang para meron tayong pruwiba kasi mahirap na. Okay? So, ayan, okay ang pagkalagay na yan. So, okay yan. So, ito rin. Yan. So, ito mga idol kasi kaya ko ito binudyohan mga idol para ma-share ko rin sa inyo at para meron din akong ebidensya dito mga idol. Kasi mahirap na mga idol. Meron na nangyari dito mga idol. Meron akong in-overhaul na Nissan 4-cylinder QR25. Yung niya, okay naman niya pag andar, paglabas. Kaso yung mga isang buwan bumalik.
lumusot yung piston sa cylinder block. Yung cylinder block niya aluminum. Okay? So lumusot. So ang pinag-dudahan nila, baka daw hindi ko nalagay yung piston pins. Pero nang binaklas, kompleto naman mga idol. Meron tayong video dyan. Meron tayong video sa pag-assemble. Meron din tayong video nung bumalik yung sasakyan. So yung nabutas na yung cylinder block. So sa akin mga idol, yung ano ko doon, over revolution yun. So baka ayan. So magtatanong ako mamaya mga idol kung ano mga posible na dahilan pag ganyan yung senaryo na mangyayari. So ngayon isi-share ko lang yung lock para meron tayong pruweba. Mahirap na. Maliit pa yung sahod natin, kakaltasan pa. Pero hindi naman ako nakaltasan doon mga idol kasi meron naman akong video. Tapos nakikita naman yung piston pin lock na nakalagay. At pagbaklas nandun pa rin, hindi natanggal. So wala, lusot ako doon kasi meron tayong pruweba. Okay, so yan mga idol. So tapos na assemble natin. So maghintayin lang tayo sa cylinder block para makabit natin to, at saka yung crankshaft na bago. Tapos meron tayong torque mga idol and specs. So mas mabuti kung tapusin niyo yung video. Ito yung part na nag-assemble tayo sa piston. So maggawa na lang tayo ng ibang part mga idol para hindi humaba talaga. Tapos yan, meron tayong torque and specs. Yan dito. Lahat. Crankshaft, connecting rod, cylinder head, camshaft. So meron tayong mga idol sa mga torque. So yan mga idol. Thank you. Mga idol, no? So natapos na natin na nakabit yung na-assemble natin yung piston sa kanyang connecting rod. So ayan. So stop muna tayo kasi hinihintay natin yung cylinder block. Biyernes kasi ngayon walang bukas yung hindi bukas yung machine shop. Kaya bukas pa Sabado. So tayo lang mga idol. So gawa lang ako ng ibang part pag torque ng crankshaft, torque ng connecting rod. Tapos yung sa cylinder head, gawa rin tayo ng ibang video. Tapos pag-set ng timing at pag i-clearance natin yung camshaft mga idol kasi piso-piso yun eh. Okay, so thank you so much mga idol. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe and paki-share na rin mga idol sa ating video. Tapos paki-follow na rin sa ating Facebook page, Chong John Rit TV. So thank you so much mga idol.